Mabigat. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Mirana habang yakap-yakap ang malamig at makinis na banga. Mas mabigat pa ito kaysa sa inaasahan niya. O baka naman, ang bigat ay hindi nagmumula sa abo sa loob nito, kundi sa bigat ng nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Ang abo ng kanyang nanay at tatay, ang natitira na lang sa kanila. Itinaas niya ang kanyang paningin. Nasa tapat siya ng gate ng bahay kung saan siya lumaki. Ang dating kulay berde nitong pintura ay napalitan na ng kulay kape. May mga bagong halaman sa hardin na hindi pamilyar sa kanya. Isang kotse na hindi kanila ang nakaparada sa garahe. 15 taon. Sa loob ng 15 taon, naging tahanan na ito ng ibang pamilya. Wala na siyang pag-aari dito. Wala na siyang babalikan. Isang malamig na hangin ang dumampi sa kanyang pisngi, kasabay ng pagtulo ng isang butil ng luha mula sa kanyang mga mata. Napapikit siya ng mariin. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa buong mundo. Isang dayuhan sa sarili niyang bayan. Pangako, Mirana, babalikan kita. Paglaki natin, pakakasalan kita sa ilalim ng punong mangga na to. Ang boses ng isang batang lalaki mula sa nakaraan ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang alaala ng isang pangako. Ang alaala ni Livan. Ang nag-iisang pangalan na nagbibigay sa kanya ng kahit katiting na pag-asa. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap ang numerong ibinigay sa kanya ng pinsan niya bago siya umalis ng Amerika. Isang numero na hindi niya inakalang tatawagan niya. Pero ngayon, wala na siyang ibang malalapitan. Nagring ito ng 3 beses bago may sumagot. Hello? Isang malalim at baritonong boses ang kanyang narinig. Boses ng isang lalaki. Hindi na ito ang boses ng batang lalaki na nakaukit sa kanyang alaala. Nanikip ang dibdib ni Mirana. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Hello? Who's this? Tanong ulit ng boses sa kabilang linya. May bahid na ng pagkainip. Huminga ng malalim si Mirana. Livan? Natahimik ang kabilang linya. Ilang segundo ng katahimikan na parabang isang kawalang hanggan. Mirana? Sa pagbanggit nito ng kanyang pangalan, gumuho ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Humagulgol siya. Isang iyak na puno ng sakit, pagod, at pangungulila. Nandito ako, sabi lang niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Umuwi na ako. Hindi niya kailanman inakala na ang susunod na mga oras ay gugugulin niya sa paghihintay sa arrival area ng airport, habang yakap pa rin ang banga na naglalaman ng abo ng kanyang mga magulang. Sinundo siya ni Livan doon mismo at ang una nilang pagkikita pagkatapos ng 15 taon ay puno ng ilangan. Mas matangkad na ito ngayon, malayo sa payat na batang lalaki sa kanyang mga alaala. Ang katawan nito ay matipuno, bagay na bagay sa suot nitong uniforme ng piloto. Ang mga mata lang nito ang hindi nagbago. Ang mga matang yon na minsang nangako sa kanya ng walang hanggan. Mirana, sabi nito sa pangalan niya na para bang hindi ito makapaniwala. Livan? Sagot niya. Ang boses ay bahagya lang lumalabas. Walang yakap, walang kamayan. Tanging isang tingin lang na naglalaman ng 15 taon ng distansya at mga salitang hindi masabi. Tahimik lang sila sa loob ng sasakyan. Si Livan ay nakatutok sa pagmamaneho, habang si Mirana naman ay nakatingin lang sa mga ilaw ng syudad na kanilang nadadaanan. Ang katahimikan ay hindi komportable, napakabigat. Puno ito ng mga tanong na pareho nilang gustong itanong pero walang lakas ng loob na bigkasin. Bakit ngayon ka lang bumalik? Anong nangyari sa'yo? Naaalala mo pa ba ako? Nang makarating sila sa bahay nito, isang malinis at modernong bahay sa isang tahimik na subdivision, sinalubong sila ng isang masiglang lalaki na kamukha ni Livan. Kuya, ito na ba siya? Tanong nito.
Ang ngiti ay abot hanggang tenga. Hi Ate Mirana, ako si Marco, kapatid ni Kuya. Grabe, sa wakas nagkita na rin kayo. Gumiti lang si Mirana ng pilit. Dinala siya ni Livan sa isang guest room sa ibabang palapag. Malinis ito at amoy bagong labang bedsheet. Magpahinga ka na muna, sabi ni Livan, nakatayo sa may pintuan. Alam kong pagod ka sa biyahe. We can talk tomorrow. Just feel at home, okay? Tumango lang si Mirana. Salamat, Livan. Sa lahat. Ngumiti ito, isang maliit na ngiti na hindi umabot sa mga mata nito bago isinara ang pinto at iniwan siyang mag-isa. Napaupo si Mirana sa gilid ng kama. Inilapag niya ng dahan-dahan ang banga sa bedside table. Sa wakas, pagkatapos ng napakahabang araw, nakahinga siya ng maluwag. Pakiramdam niya ay ligtas siya. Kahit papaano, sa loob ng bahay na ito, kasama siya, pakiramdam niya mayroon siyang kakampi. Huminga siya ng malalim at sinimulang ayusin ang iilang damit na dala niya sa kanyang maleta. Inilabas niya ang mga ito at maingat na tiniklop sa ibabaw ng kama. Bawat galaw niya ay mabagal, sinasadya para bigyan ng sarili ng gagawin, para hindi malunod sa mga alaalang pilit na bumabalik. Nang ilapag niya ang kanyang bag sa kama, bahagya niyang natabig ang isang makapal na libro sa bedside table. Nahulog ito sa sahig na may kasamang kalabog, gumawa ng ingay sa tahimik na silid. Napabuntong hininga siya at yumuko para pulutin ito. Aviation Principles, basa niya sa pamagat, libro ng isang piloto. Ngunit hindi lang ang libro ang kanyang nakita. May isang litrato na dumulas mula sa mga pahina nito, nakaharap sa sahig. Dahan-dahan niya itong kinuha. Isang pamilyar na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. At nang baliktarin niya ito, isang matalim na kirot ang biglang tumusok sa kanyang puso. Nakangiti si Livan sa litrato. Isang nangiti na puno ng purong kaligayahan. Isang nangiting hindi ipinakita nito sa kanya kanina lang. Nakaakbay ito sa isang napakagandang babae na hindi niya kilala. Ang babae ay nakasandig sa dibdib ni Livan. Ang mga mata ay nagliliwanag sa pagtawa. Ang kanilang mga mukha ay magkalapit. Masaya sila. Perpekto sila. At sa isang iglap, ang pakiramdam ng pagiging ligtas ay naglaho. Pinalitan ito ng isang masakit at pamilyar na pakiramdam. Ang pakiramdam na siya ay isang tagalabas. Isang estranghero sa buhay ng taong inakala niyang huling koneksyon niya sa nakaraan. Napahigpit ang hawak niya sa litrato. Ang mga gilid nito ay bahagyang nayupi sa kanyang mga daliri. Sino siya? Pagkasara niya ng pinto ng guest room, napasandal si Livan sa pader at napapikit ng mariin. Ang tibok ng kanyang puso ay malakas, bumabayo sa kanyang dibdib na parang tambol sa isang parada. Mirana, nandito na siya. Pagkatapos ng 15 taon, nagbalik na siya. Ang imahe ng kanyang mukha, mas payat, mas matanda, at may bakas ng kalungkutan na hindi niya nakita noon, ay nakaukit sa kanyang isipan. Pero sa kabila ng lahat, siya pa rin iyon. Ang mga mata niya, ang paraan ng pagkurap nito, ang maliit na nunal sa ibabaw ng kanyang labi. Siya pa rin ang Mirana niya. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Ngayon lang ulit siyang ngumiti ng ganito. Isang ngiti na tila nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Pero kasabay ng tuwa ay ang paggapang ng isang pamilyar na kaba. Dumiretso siya sa kusina para kumuha ng isang basong tubig. Nanginginig ng bahagya ang kanyang kamay habang binubuksan ng gripo. Bakit ngayon ka pa bumalik, Mirana? Tanong niya sa sarili. Kung kailan, ang mga mata niya ay napako sa isang ref magnet. Isang litrato nila ni Katrina. Kuha noong huling bakasyon nila sa Palawan. Nakangiti sila pareho. Masayang masaya. Si Katrina, ang kanyang fiancé. Napabuntong hininga si Livan. 5 taon.
5 taon na sila ni Katrina. Mabait si Katrina, maalaga, at mahal na mahal siya nito. Plano na nila ang lahat. Ang kasal, ang bahay na ipapatayo, ang magiging pamilya nila. Isang perpektong hinaharap. At sa isang iglap, ang pagbabalik ni Mirana ay ginawang komplikado ang lahat ng iyon. Hindi, sabi niya sa sarili. Pilit na iwinawaglit ang pag-aalinlangan. Tutulungan ko lang si Mirana. Iyon lang, wala siyang ibang matatakbuhan. May pananagutan ako sa kanya. Iyon ang paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang isip, na para bang kapag inulit niya ito, nang sapat na beses ay magiging totoo. Kinaumagahan, maaga siyang nagising. Naabutan niya si Mirana sa kusina, tahimik na nagtitimpla ng kape. Ang buhok nito ay nakatali lang ng simple. Suot nito ang isa sa mga luma niyang t-shirt na ibinigay niya dito kagabi para pantulog. Bigla siyang nakaramdam ng isang pamilyar na pintig sa kanyang dibdib para silang bumalik sa dati. "Good morning," pati niya. Sinisikap na maging casual. Napalingon ito at sa isang saglit nakita niya ang bahagyang gulat sa mga mata nito. Ngumiti ito ng maliit. "Good morning." Pumasok si Marco sa kusina. Humihikab pa. Wow! Amoy kape! "Good morning, kuya! Good morning, future sister-in-law!" Sabay kindat nito kay Mirana. Nakita ni Livan ang pamumula ng mga pisngi ni Mirana. "Marco, tigilan mo nga yan." Saway niya sa kapatid. Pero hindi niya mapigilang mapangiti. Ang almusal ay puno ng tawanan. Salamat sa walang tigil na pang-aasar ni Marco. Ikinuwento nito kay Mirana ang lahat ng kalokohan ni Livan noong mga bata pa sila. Mga kwentong matagal nang nakalimutan ni Livan. At habang pinagmamasdan niya si Mirana na tumatawa, isang tunay na tawa sa pagkakataong ito. Pakiramdam ni Livan ay gumaan ang kanyang dibdib. Ito ang matagal na niyang hinahanap. Ang pakiramdam na buo. Biglang nag-vibrate ang cellphone niya sa ibabaw ng mesa. Sumilay ang pangalan ni Katrina sa screen. Agad na tumayo si Livan. Kinuha ang cellphone at tumalikod. "Excuse me lang," sabi niya. At mabilis na pinindot ang decline button. Nag-type siya ng mabilis na text. "Hi babe! Sorry, can't talk. Nasa gitna ako ng isang importanteng meeting. Talk to you later. Love you." Isang kasinungalingan. At napakabilis nitong lumabas sa kanya. "Sino yon kuya, si Ate Katrina?" tanong ni Marco. Tumingin si Livan kay Mirana. Nakayuko ito at pinaglalaruan ang pagkain sa kanyang plato. "Ah, oo. Kamusta lang? Importante ba yung meeting?" Pag-iiba niya ng usapan. Pagkatapos ng almusal, nakita niyang nakatayo lang si Mirana sa may bintana, nakatanaw sa malayo. "Gusto mong lumabas?" tanong niya, para makalanghap ng hangin. Tumango ito. Hindi niya alam kung saan sila pupunta, pero ang mga gulong ng kanyang sasakyan ay tila may sariling isip. Dinala siya nito sa isang pamilyar na lugar, ang parke kung saan sila laging naglalaro noon. At sa gitna ng parke, nakatayo pa rin ito, mas malaki at mas mayabong na ngayon. Ang punong mangga. "Naaalala mo pa?" tanong niya, habang magkatabi silang nakatayo sa ilalim ng mga sanga nito. Tumango si Mirana, ang tingin ay nasa mga dahon sa itaas. "Paano ko makakalimutan? Dito mismo yon," sabi ni Livan. Ang boses ay bumulong na lang. "Nangako ako sa'yo." Hindi umimik si Mirana. May isang uri ng kalungkutan sa kanyang mga mata na hindi maintindihan ni Livan. Akala niya ay dahil ito sa alaala ng kanilang pagkabata. Sa mga bagay na nawala. "Ang tagal na pala," sabi ni Mirana sa wakas. "Pero nandito ka na." Mabilis na sagot ni Livan. Hinawakan nito ang braso ni Mirana nang hindi namamalayan. "Iyon ang importante. Nandito ka na." Nagkatinginan sila. At sa mga sandaling iyon,
Nawala ang 15 taon. Nawala si Katrina. Nawala ang lahat. Tanging sila lang dalawa ang naroon sa ilalim ng punong mangga na para bang walang nagbago. Ang init ng alaala ay dala-dala nila hanggang sa pag-uwi. Pareho silang tahimik, pero sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay komportable na, puno ng pag-asa. Habang papalapit ang sasakyan sa bahay, napansin ni Livan ang isang babaeng nakatayo. Sa tapat ng kanilang gate, may maleta sa tabi nito. Nanlaki ang mga mata ni Livan. Nanigas siya sa kanyang kinauupuan. Si Katrina. Bumaba ito sa taxi at naglalakad palapit sa kanila. Kasabay nito, lumabas si Marco mula sa bahay para salubungin sila. Ate Katrina, masayang bati ni Marco. Anong ginagawa mo dito? Akala ko ba bukas ka pa uuwi? Ngumiti si Katrina, isang matamis na ngiti na hindi umabot sa mga mata nito habang nakatingin ito sa loob ng sasakyan, direkta kay Livan at sa babaeng katabi niya. Surprise! Sabi nito. Ang boses ay masaya, ngunit may pahiwatig ng yelo. Umuwi ako ng isang araw na mas maaga para sorpresahin ang fiancé ko. Ang salitang fiancé ay tumama kay Mirana na parang isang malakas na sampal. Isang sampal na hindi niya nakita, hindi niya narinig, pero naramdaman niya hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Tila biglang nabingi ang kanyang mga tainga at ang tanging naririnig na lang niya ay ang ugong sa loob ng kanyang ulo. Si Livan, sa tabi niya, ay nanigas. Hindi ito kumikilos. Hindi ito nagsasalita. Ang katahimikan nito ay isang kumpirmasyon, isang sagot na mas malinaw pa kaysa sa anumang salita. Si Katrina, sa kabilang banda, ay puno ng kumpiyansa. Ang ngiti nito ay hindi nawala habang binuksan ni Marco ang gate para sa kanila. Pumasok ang sasakyan sa garahe at pakiramdam ni Mirana ay pumapasok siya sa isang bitag. Pagbaba nila ng sasakyan, agad na lumapit si Katrina kay Livan at humalik sa pisngi nito. I missed you, babe. Malamig na sabi nito bago bumaling sa kanya. Ang mga mata ni Katrina ay sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Mula sa gusot niyang buhok, sa lumang t-shirt ni Livan na suot niya, hanggang sa pagod sa kanyang mukha. Isang ngiti ang muling sumilay sa mga labi nito. Pero ang mga mata nito ay malamig, mapanghusga. So, simula ni Katrina, ikaw pala si Mirana, ang childhood friend. May diin sa huling dalawang salita. Isang diin na naglalagay kay Mirana sa kanyang tamang lugar. Ang nakaraan, ang kaibigan lang. Katrina, si Mirana. Mirana, si Katrina. Fiancé ko. Nautal na sabi ni Livan. Tila ngayon lang natauhan. Ang galing nito sa pagpipiloto ay nawala sa isang iglap. Sa lupa, hindi nito alam kung paano imaneho ang sitwasyon. Hello! Halos pabulong na sabi ni Mirana. Pakiramdam niya ay ninakaw ang kanyang boses. Pumasok sila sa loob ng bahay. Ang bahay na kanina lang ay naging kanlungan niya. Ngayon ay parang teritoryo ng ibang tao. Agad na inilapag ni Katrina ang kanyang handbag sa center table na para bang pag-aari niya ang lugar. Kumuha ito ng tubig sa kusina nang hindi nagtatanong. Bawat kilos nito ay sumisigaw. Ako ang reyna dito. Kumain na ba kayo? I can cook something. Alok nito, nakatingin kay Livan. Hindi man lang siya nito sinulyapan. Hindi, busog pa kami. Galing lang kami sa parke? Sagot ni Livan umiiwas ng tingin kay Mirana. Oh, the park with the mango tree? How sweet! Sabi ni Katrina. Ang tamis sa boses nito ay may halong lason. Pinag-uusapan niyo siguro ang mga nakakatuwang alaala niyo noong mga bata pa kayo. Livan told me all about it. Nakaplano na nga ang kasal namin. You know, simple lang. Sa isang beach. Iyon kasi ang pangarap namin. Bawat salita
ay parang karayom na tumutusok sa puso ni Mirana. Ang pag-asa na unti-unting nabuo sa kanyang dibdib, kanina lang sa ilalim ng punong mangga ay ngayon ay durog na durog. Pira-piraso. Napakabilis. Napakasakit. Napakatanga niya. Ano bang inasahan niya? Nahihintayin siya nito sa loob ng 15 taon na ang isang pangako ng 2 bata ay mananatiling totoo hanggang sa kanilang pagtanda. Gusto niyang maglaho. Gusto niyang lamunin siya ng lupa. "Excuse me," sabi niya. Ang boses ay nanginginig. May bibilhin lang ako sa labas." Hindi na niya hinintay ang kanilang sagot. Mabilis siyang tumalikod at halos takbuhin ang pinto palabas. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang alam niya lang ay kailangan niyang makalayo. Kailangan niyang makahinga. Paglabas niya ng gate, kasabay nito ang pagbuhos ng isang malakas na ulan. Malamig. Mabigat. Tila nakikiramay sa kanya ang langit. Hindi niya ito ininda. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad, walang direksyon, habang ang mga damit niya ay unti-unting nababasa. Ang bawat patak ng ulan ay parang mga luhang hindi niya kayang ilabas. Naramdaman niya ang sarili na para siyang ang pinakatangang babae sa buong mundo. Umuwi siya dito na umaasa sa isang alaala para lang harapin ang katotohanang matagal na siyang napag-iwanan. Wala na siyang babalikan. Wala na siyang lugar dito. Bigla, may narinig siyang mga yabag na tumatakbo sa likuran niya. Isang kamay ang humawak ng mahigpit sa kanyang braso. Pinipigilan siya sa paglakad. "Mirana." Napalingon siya. Si Livan. Basang-basa rin ito at ang mukha nito ay puno ng pag-aalala at pagsisisi. "Mirana, mag-usap tayo." Sigaw nito, mas malakas pa sa patak ng ulan. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa balat ni Livan ay kasimbigat ng kasalanan sa kanyang dibdib. Hawak niya ang braso ni Mirana. Nararamdaman ang panlalamig nito, pero alam niyang hindi lang ulan ang dahilan. "Bitawan mo ako, Livan," sabi ni Mirana. Ang boses ay walang emosyon, mas malamig pa sa ulan. Hindi ito nakatingin sa kanya. "Hindi. Hindi kita bibitawan hanggang hindi tayo nag-uusap," pilit niya. "Mirana, please, pumasok muna tayo sa loob." "Para ano? Para pagpistahan ulit ng fiancé mo?" May bahid ng pait sa boses nito. "Huwag na. Nakakahiya na." "Ako ang dapat mahiya," amin niya. At sa wakas, nasabi niya ang totoo. "Ako ang may kasalanan. Dapat sinabi ko sa'yo. Dapat naging tapat ako. Patawarin mo ako." Ilang segundong katahimikan ang namagitan sa kanila. Tanging ang lagaslas lang ng ulan ang maririnig. Sa wakas, dahan-dahan itong lumingon sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng sakit. Isang sakit na siya ang may gawa. "Umuwi tayo," sabi niya sa wakas. Hindi ito isang pagsang-ayon kundi isang pagsuko. Pagpasok nila sa bahay, basang-basa, naabutan nila si Katrina sa sala. May hawak na 2 tuwalya. Isang perpektong imahe ng isang maasikasong fiancé. "Oh my God, Livan, what happened? Bakit kayo nagpaulan?" Alalang tanong nito. Pero ang mga mata nito ay nakatuon sa kamay ni Livan na nakahawak pa rin sa braso ni Mirana. Agad na binitawan ni Livan si Mirana na para siyang napaso. "I'm fine," sabi ni Mirana. Kinuha ang isang tuwalya at nagsimulang patuyuin ang kanyang buhok. "Magbibihis lang ako." Mabilis itong pumasok sa guest room. Isinara ang pinto ng walang lingon-likod. Naiwan silang dalawa ni Katrina sa sala. Ang tensyon sa pagitan nila ay halos mas palpable pa kaysa sa lamig ng kanilang mga basang damit. "So," simula ni Katrina, ang boses ay kalmado. "May dapat ba akong malaman, Livan?" "Kat, look. I'm sorry." Biglaan ang pagdating niya. "Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo o sa kanya," paliwanag niya. Lumapit ito sa kanya. Inayos ang kwelyo ng kanyang basang damit. "It's okay, babe.
I understand, sabi nito. Pero may isang kislap sa mga mata nito na hindi maintindihan ni Livan. Isang kislap na nagbigay sa kanya ng kaba. Childhood friend mo siya. Natural lang na gusto mo siyang tulungan. Pero sana sa susunod, sabihin mo sa akin. Ayokong may mga sikreto tayo sa isa't isa, okay? Tumango na lang si Livan, puno ng pasasalamat at kasalanan. Napakabait ni Katrina. Hindi nito deserve ang lahat ng ito. Nang gabing iyon, habang nasa banyo siya, nakita niya si Katrina na hawak ang cellphone niya. Kunwari ay tinitingnan lang nito ang oras. Pero alam ni Livan, alam niyang tiningnan nito ang kanyang mga tawag at mensahe. Kinabukasan, sinubukan nilang maging normal. Naghanda si Katrina ng almusal. Nagpanggap si Livan na lahat ay ayos lang. Si Mirana naman ay lumabas ng kwarto, bihis na, tila may lakad. Good morning! Bati ni Katrina, ngiting na ngiti. Mirana, join us for breakfast. I cooked Livan's favorite adobo. Salamat, pero aalis na ako. Maghahanap ako ng trabaho. Sagot ni Mirana. Oh, that's great, sabi ni Katrina. You know, Livan and I have been together for 5 years. 5 wonderful years. In fact, noong nag-propose siya sa akin sa Paris, sa tapat ng Eiffel Tower, it was the most romantic moment of my life. Sabi niya, ako na daw ang babaeng gusto niyang makasama habang buhay. Napahinto si Mirana sa pag-inom ng tubig. Si Livan naman ay pakiramdam na nasasakal. Bawat salita ni Katrina ay isang kalkuladong galaw. Isang paraan para ipamukha kay Mirana na huli na ito, na may nagmamay-ari na sa kanya. Biglang pumasok sa kusina ang pamangkin ni Livan, si Toby, isang makulit na 6 na taong gulang. Tumakbo ito papunta kay Mirana. Tita Mirana, are you going to be Tito Livan's girlfriend? My mommy said you were his first love. Ang inosenteng tanong ng bata ay sumabog sa gitna ng kusina na parang isang bomba. Natahimik ang lahat. Namutla si Mirana. Si Livan ay hindi makagalaw. Si Katrina naman nanatiling nakangiti. Pero ang nangiti nito ay nanigas. May isang malamig na apoy na biglang nag-alab sa mga mata nito. Nang gabing iyon, habang nag-aayos si Livan ng ilang gamit sa kanyang closet, nakita niyang bukas ang isang lumang kahon sa ilalim ng kanyang kama. Ang kahon ng mga alaala niya. Ang kahon na hindi niya binuksan sa loob ng maraming taon. Nakalabas ang mga laman nito. Ang mga lumang sulat ni Mirana, ang mga pinatuyong bulaklak, ang mga litrato nilang dalawa noong mga bata pa sila. At sa ibabaw ng lahat, nakita niya si Katrina, nakaupo sa sahig. Hawak nito ang paborito niyang litrato. Isang kuha nila ni Mirana sa ilalim ng punong mangga. Pareho silang nakangiti, mga batang walang kamuwang-muwang sa mundo. Tumingala si Katrina sa kanya. Ang nangiti nito ay wala na. Ang mga mata nito ay malamig at matalim, na para bang isang general na sinusuri ang kanyang kalaban. Ang bigat sa dibdib ni Mirana ay hindi nawala. Sa katunayan, habang lumilipas ang mga araw, lalo lang itong bumibigat, na para bang isang malaking bato na nakadagan sa kanyang puso. Hindi ako bagay dito. Pabigat lang ako. Iyon ang paulit-ulit na bulong sa kanyang isipan habang nakaharap siya sa laptop, naghahanap ng mga job listing at murang apartment for rent. Kailangan niyang umalis. Iyon ang tama. Iyon ang nararapat. Para kay Livan, para kay Katrina, at para sa sarili niya. Bawat ngiti ni Katrina, bawat maalagang kilos nito para kay Livan, ay isang paalala na siya ay isang tagalabas, isang multo mula sa nakaraan na pilit na sumisingit sa isang perpektong kasalukuyan. Sinubukan niyang iwasan si Livan. Kapag naririnig niya ang mga yabag nito, pumapasok siya sa kanyang kwarto. Kapag nasa kusina ito, hindi siya lumalabas. Pero, mahirap. Ang bahay ay hindi ganoon kalaki at ang presensya ni Livan ay tila pumupuno sa bawat sulok nito. Ate Mirana, napalingon siya.
Si Marco, nakatayo sa may pinto ng kanyang kwarto, may dalang isang basong orange juice. Bakit ka aalis? Diretsong tanong nito. Itinuro ang laptop screen na puno ng mga classified ads. Napayoko si Mirana. Kailangan, Marco, para hindi na ako makagulo. Umiling si Marco at umupo sa tabi niya. Hindi ka nakakagulo. At isa pa, saan ka pupunta? Wala ka namang ibang kakilala dito. Ate, pamilya ka rin dito. Huwag mong isipin yan. Ang simpleng salita na pamilya ay tumago sa puso ni Mirana. Isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Pero kasabay nito ang pagkirot ng kanyang budhi. Nang gabing iyon, dinalaw siya ng isang pamilyar na bangungot. Madilim. Naririnig niya ang sarili niyang boses, galit na galit at puno ng hinanakit. Sana, hindi na lang kayo ang naging magulang ko. Sinusundan ito ng hikbi ng kanyang ina. Pagkatapos, ang malakas na pagkalabog ng pinto, ang tunog ng paalis na sasakyan, at pagkatapos, ang galit na pagpreno ng sasakyan, ang nakabibinging pagbangga. Katahimikan, nagising si Mirana, humihingal at basang-basa ng pawis. Napaupo siya sa kama, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod habang nanginginig ang buo niyang katawan. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Kasalanan ko. Kasalanan ko lahat. Isang mahinang katok sa pinto ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Dahan-dahang bumukas ang pinto at sumilip si Livan. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Mirana, okay ka lang? Narinig kitang sumigaw. Hindi siya sumagot. Patuloy lang siya sa pag-iyak. Umalis ito sandali at bumalik na may dalang isang tasa. Inilapag nito yon sa bedside table, isang tasa ng mainit na tsokolate. Ganyan din ang ginagawa ko dati kapag may masama kang panaginip, mahinang sabi nito. Ang simpleng gesture na yon, ang alaalang iyon, ay lalo lang nagpabigat sa kanyang puso. Ang Livan na ito, ang maalaga, ang mabait, ay ang Livan na minahal niya. At ang Livan na ito ay pag-aari na ng iba. Salamat, sabi niya. Pinipigilan ang kanyang mga hikbi. Okay na ako. Tumango si Livan. Kahit alam niyang hindi siya okay. Nagtagal pa ito ng ilang segundo sa may pinto, na para bang may gusto pang sabihin bago tuluyang umalis. Kinabukasan, ang tensyon sa almusal ay mas matindi pa. Si Katrina ay abala sa pag-aasikaso kay Livan, habang si Mirana naman ay tahimik na kumakain. By the way, biglang sabi ni Katrina, ang boses ay masayang-masaya. Para naman mas maging welcome ka dito, Mirana, I invited someone for dinner tonight. Isang special guest. Napatingin si Livan kay Katrina. Sino no? Ngumiti si Katrina kay Mirana. Isang ngiting matamis pero nakakakilabot. Isang dati niyong kapitbahay. Kaibigan daw ng mami mo. I'm sure matutuwa kang makita siya ulit. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa dibdib ni Mirana. Ang pangalan niya, patuloy ni Katrina, ay Tita Elena. Nabitiwan ni Mirana ang kanyang kutsara. Ang tunog ng pagbagsak nito sa plato ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kusina. Tita Elena, ang kapatid ng kanyang ina, ang tiyahin na sumumpa sa kanya sa burol ng kanyang mga magulang, ang tiyahin na hindi niya nakausap sa loob ng 15 taon. Nang gabing iyon, habang naghahanda si Katrina ng hapunan, bawat tunog ng mga kubyertos at plato ay parang martilyo sa sentido ni Mirana. Gusto niyang magkulong sa kwarto. Gusto niyang tumakbo palayo. Pero huli na ang lahat. Ding-dong. Tumunog ang doorbell. Napatingin si Katrina sa kanya. Mirana, andyan na yata ng bisita mo. Buksan mo na, dali. Nanginginig ang mga tuhod ni Mirana habang naglalakad siya papunta sa pinto. Bawat hakbang ay isang pagpapahirap. Huminga siya ng malalim bago pihitin ang doorknob.
Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang isang mukha mula sa kanyang masasamang panaginip. Isang babaeng mas matanda na may mga matang puno ng lamig at panunumbat. Ang mga matang yon ay hindi nagbago. Ang mga matang yon ay nakatitig sa kanya na para bang siya ang pinakamalaking kasalanan sa mundo. Para kay Livan, ang hapunan ay parang isang mabagal na paglalakbay papunta sa impyerno. Ang bawat segundo na lumilipas ay mas mabigat kaysa sa nauna. Si Mirana ay nakaupo sa tapat niya, maputla at hindi umiimik, na para bang isang estatwang yari sa yelo. Si Katrina naman, sa kanyang tabi, ay ang perpektong hostess, ngumingiti, nag-aalok ng pagkain, at pilit na gumagawa ng usapan. At si Tita Elena, ang bisita, ay isang bomba na naghihintay lang ng tamang oras para sumabog. Ang laki na ng ipinagbago mo, Livan. Simula ni Tita Elena, ang boses ay matinis. Pilot ka na pala. Siyempre, ikaw ang pinalad. Hindi tulad ng iba dyan, ang mga mata nito ay sumulyap kay Mirana. Naramdaman ni Livan ang pag-init ng kanyang ulo. Masarap po ang luto ni Katrina, tita. Try niyo po itong kare-kare. Pag-iiba niya ng usapan. Pero si Katrina ay may ibang plano. Tita, I'm sure marami po kayong kwento tungkol sa pamilya ni Mirana. We're very curious, lalo na si Livan. Ngumiti si Tita Elena. Isang ngiting mapait. Ano pa bang ikukwento ko? Alam niyo na siguro ang trahedya. Kawawa ang ate ko at ang bayaw ko. Kung naging masunurin lang sana ang anak nila, buhay pa siguro sila ngayon. Boom! Sumabog ang bomba. Ang mga salita ay tumama sa gitna ng hapagkainan. Sinisira ang anumang pagkukunwari ng normalidad. Nakita ni Livan ang pagyanig ng mga balikat ni Mirana. Napayuko ito, ang buhok ay tumatakip sa kanyang mukha. Hindi po siguro ito ang tamang lugar para pag-usapan iyan, mariing sabi ni Livan. Ang boses ay mababa at puno ng babala. Ngunit hindi nagpatinag si Tita Elena na tila lalong ginanahan dahil sa atensyong nakuha niya. Bakit hindi? Para malaman niyo ang totoo. Itong batang ito, sabay turo nito kay Mirana, ay may pangarap mag-artista sa Amerika. Isang pangarap na walang patutunguhan, tinutulan ng mga magulang niya. Sabi nila, dito na lang siya mag-aral pero matigas ang ulo. Tumayo si Mirana. Tama na po. Anong tama na? Hindi pa ako tapos. Sigaw ni Tita Elena. Naalala ko pa ang gabing iyon. Nag-away sila. Sinigawan niya ang nanay niya. Sinumbatan niya ang tatay niya. Sinabi niyang sana hindi na lang sila ang naging magulang niya. At pagkatapos, umalis siya ng bahay. Hinabol siya ng mga magulang niya para pigilan, para suyuin. At doon sila na aksidente. Sa huling salita, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa silid. Ang tunog ng nabasag na plato. Nahulog ni Mirana ang kanyang plato sa sahig. Napatayo siya. Nanginginig ang buong katawan. Ang muka ay basang-basa ng luha. Hindi, pabulong niyang sabi. Hindi. Doon na sumabog ang galit ni Livan. Isang galit na matagal niyang kinimkim. Tama na. Sigaw niya. Ang boses ay kumulog sa buong bahay. Tumayo siya at hinarap si Tita Elena. Lumabas na po kayo ng bahay ko. Ngayon din. Nagulat si Tita Elena sa kanyang reaksyon. Pero, labas! Walang nagawa si Tita Elena kundi ang kunin ang kanyang bag at padabog na umalis. Nang makaalis ito, hinarap ni Livan si Katrina. Ang mga mata ay nag-aapoy. Masaya ka na? Nagulat si Katrina sa tanong niya. Livan, anong sinasabi mo? I was just trying to help her reconnect with her family. Huwag ako, Katrina. Huwag ako, sabi ni Livan. Ang boses ay puno ng pagkasuklam. Alam na alam kong sinadya mo to. Nakita ko ang nangiti mo habang sinisiraan siya. Nakita ko ang kasiyahan sa mga mata mo habang nasasaktan siya. Samantala,
Si Mirana ay tila wala sa sarili. Tumakbo ito, papasok sa kanyang kwarto at ikinulong ang sarili. Narinig ni Livan ang mahihinang hikbi nito mula sa loob. Bawat hikbi ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Sinubukan niyang kumatok. Mirana, please, buksan mo ang pinto. Walang sagot. Bumalik siya sa sala. Si Katrina ay nakatayo pa rin doon. Ang muka ay hindi maipinta. So ganun na lang, sabi ni Katrina. Ang boses ay nanginginig sa galit. Siya na ang tama, siya na ang biktima, ako na ang masama ngayon. Tinitigan siya ni Livan, isang malamig at matigas na tingin. Sabihin mo sa akin ang totoo, Katrina. Sinadya mo ba to? Hindi ito sumagot kaagad. Tinitigan niya si Livan pabalik, ang mga mata ay puno ng hinanakit. At pagkatapos, isang mapanghamong na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Paano kung sabihin kong oo? Napaatras si Livan. Ang simpleng pag-amin na yon ay mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Paano kung sabihin kong pagod na akong magpanggap na okay lang sa akin na nandito siya? Patuloy ni Katrina. Pagod na akong makita kang tumingin sa kanya na parang siya ang araw sa kalangitan mo. Pagod na akong maramdaman na ako lang ang humahawak sa relasyon na to. Katrina. Ngayon, mamili ka, Livan, sabi nito. Ang boses ay matigas na parang bakal. Ang bawat salita ay isang ultimatum. Siya o ako. Sa loob ng kwarto, ang mga sigawan mula sa sala ay parang malabong ugong lang sa pandinig ni Mirana. Hindi niya maintindihan ang mga salita, pero naririnig niya ang galit sa boses ni Livan at ang hinanakit sa boses ni Katrina. At alam niya, ng buong puso, na siya ang dahilan. Nakatayo siya sa harap ng salamin, pero hindi niya halos makilala ang sariling refleksyon. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay may maputlang mukha, namumugtong mga mata, at isang ekspresyon ng pagkasuklam sa sarili. Ito ang mukha ng isang makasariling anak, ang mukha ng isang pabigat, ang mukha ng kamalasan. Lahat ng hinawakan niya ay nasisira, ang pamilya niya. At ngayon, ang buhay ni Livan. Dumating siya dito na umaasang makahanap ng kapayapaan, pero gulo lang ang dala niya. Sinira niya ang isang relasyon na matagal nang binuo. Ginawa niyang miserable ang taong tanging nagpakita sa kanya ng kabutihan. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na kasing sakit ng isang sugat, pero kasing linaw ng kristal. Kailangan niyang umalis. Iyon lang ang tanging paraan para maprotektahan si Livan mula sa kanya. Binuksan niya ang kanyang cellphone, hindi para tumawag ng tulong, kundi para buksan ang isang airline website. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nagtatype. One-way ticket. Pabalik sa Amerika. Ang pinakamadaling flight na mahahanap niya. May isang flight na aalis mamayang hating gabi. Perpekto. Habang kinukumpirma niya ang booking, isang butil ng luha ang pumatak sa screen ng kanyang cellphone. Pagkatapos, kumuha siya ng isang piraso ng papel at ballpen. Nagsimula siyang magsulat, pero ang bawat letra ay isang pagpapahirap. Livan. Patawad. Patawad kung naging gulo lang ako sa buhay mo. Hindi ko sinasadya. Ang tanging gusto ko lang ay makahanap ng lugar kung saan ako pwedeng magsimula ulit. At sa kahangalan ko, inakala kong dito yon, dito sa tabi mo. Pero nagkamali ako. Huwag mo akong alalahanin. Huwag mo nang isipin ang tungkol sa akin. Ang buhay mo ay kasama na si Katrina. Nakita ko kung paano kanya alagaan, kung paano kanya mahalin. Huwag mong hayaang masira yon dahil sa akin. Salamat sa lahat. Sa kabaitan mo, sa pag-aalaga mo. Babalik na ako kung saan ako nararapat. Magpakasaya ka, Livan. Iyon na lang ang hiling ko. Lubos na nagpapasalamat, Mirana. Tiniklop niya ang sulat at maingat na inilagay sa ibabaw ng kanyang unan.
Binuksan niya ang kanyang maleta at nagsimulang mag-impake. Bawat damit na inilalagay niya sa loob ay parang isang piraso ng pag-asa na kanyang tinatalikuran. Ang t-shirt ni Levan na ipinahiram nito sa kanya. Hinawakan niya ito ng matagal. Inamoy ang pamilyar na pabango nito bago ito maingat na tiniklop at inilagay sa ibabaw ng kama. Isang paalam, isang mahinang katok sa pinto ang nagpatigil sa kanya. Tita Mirana? Ang boses ni Toby. Napapikit si Mirana. Hindi ito. Huwag ngayon. Tita, are you crying? Tito Levan and Tita Katrina are fighting. I'm scared. Ang boses ng bata ay puno ng takot. At para itong isang punyal na sumaksak sa puso ni Mirana. Pati bata, nadadamay sa gulong ginawa niya. Binuksan niya ang pinto. Nakita niya si Toby. Nakatayo roon. May hawak na isang maliit na teddy bear. Ang mga mata ay namumula. Lumuhod si Mirana at niyakap ito ng mahigpit. Everything's going to be okay, Toby. Bulong niya, kahit alam niyang nagsisinungaling siya. Tita Mirana just needs to go somewhere for a while. But I want you to know that I love you very much, okay? Hinalikan niya ito sa noo. Isang halik ng pamamaalam. Be a good boy for your Tito Levan. Hinintay niya ang hating gabi. Hinintay niyang tumahimik ang buong bahay. Narinig niya ang pagsara ng pinto sa kwarto ni Levan. Narinig niya ang pag-alis ng sasakyan ni Katrina. Nang sigurado na siyang tulog na ang lahat, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kanyang kwarto. Dala ang kanyang maleta. Naglakad siya palabas na parang isang magnanakaw sa sarili niyang pansamantalang tahanan. Bago siya tuluyang lumabas ng pinto, sumulyap siya sa huling pagkakataon sa sala. Ang lugar kung saan siya nakaramdam ng kahit sandaling kapayapaan. Pagkatapos, tumalikod na siya at hindi na lumingon pa. Nasa loob na siya ng taxi, tinatahak ang madilim na daan papuntang airport. Ang mga ilaw ng syudad ay malabo sa kanyang paningin dahil sa mga luhang walang tigil sa pag-agos. Pakiramdam niya ay iniiwan niya ang huling piraso ng kanyang puso. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula kay Marco. Binuksan niya ito, umaasang isang simpleng pangangamusta lang. Pero ang nabasa niya ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Mirana, nasaan ka? Huwag kang umalis. Nakipaghiwalay na si Kuya kay Katrina. Ang mga salita ni Katrina, mamili ka, Levan. Siya o ako, ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Levan na parang isang basag na plaka. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagkalito, lahat ng pagkakasala, lahat ng pag-aalinlangan na bumabagabag sa kanya sa mga nakaraang araw ay biglang naglaho. Pinalitan ito ng isang nakabibinging kalinawan. Tinitigan niya si Katrina, ang babaeng minahal niya o inakala niyang minahal niya sa loob ng 5 taon. Ang babaeng pinangakuan niya ng kinabukasan. Ngunit ang babaeng nakatayo sa harap niya ngayon ay isang estranghero, isang taong handang manakit ng iba para lang makuha ang gusto niya. Isang pag-ibig na hindi nagbibigay buhay, kundi sumasakal. At sa kabilang banda, si Mirana. Sirang-sira, puno ng sakit, at nagkukulong sa kwarto. Ang sakit nito ay nararamdaman niya. Ang bawat hikbi nito ay parang sarili niyang sakit. Isang pag-ibig na hindi perpekto, pero totoo. Isang pag-ibig na gusto niyang protektahan. Tapos na tayo, Katrina. Ang mga salita ay lumabas sa bibig ni Levan ng mahinahon ngunit may bigat at pinalidad. Nanlaki ang mga mata ni Katrina. Hindi ito makapaniwala. Ano? Levan, what are you saying? Dahil lang sa kanya. Ipagpapalit mo ang 5 taon natin para sa isang babaeng bigla na lang sumulpot? Hindi ito tungkol sa kung gaano katagal, sagot ni Levan. Ito ay tungkol sa kung ano ang tama at ang ginawa mo kanina, hindi tama. Ang pag-ibig na handang manakit, hindi yon pag-ibig. Pagseselos yon, pagiging makasarili.
Mahal kita, Livan. Kaya ko yun nagawa. Sigaw ni Katrina. Ang boses ay basag na. Kung mahal mo ako, hindi mo gugustuhing makita akong nasasaktan dahil nasasaktan ang taong mahalaga sa akin. Sabi ni Livan. I'm sorry, Kat. I'm truly sorry for everything. Pero hindi na kita mahal. Siguro, matagal na. At ang pagbabalik ni Mirana, pinamulat niya lang sa akin ang katotohanang matagal ko nang itinatago sa sarili ko. Ang huling salitang iyon ay ang pinakamasakit na sampal para kay Katrina. Walang nang luha. Tanging puro galit na lang ang nasa mga mata nito. Magsisisi ka sa desisyon mong ito, Livan. Sabi nito sa isang malamig na tinig. You will regret this. Kinuha nito ang kanyang bag at walang lingon-likod na lumabas ng bahay. Narinig ni Livan ang malakas na pagharurot ng sasakyan nito palayo. Naiwan si Livan sa katahimikan ng sala. Walang gaan. Tanging ang bigat lang ng kanyang desisyon at ang sakit na idinulot niya sa dalawang babae. Pumunta siya sa kwarto ni Mirana at kumatok ulit. Mirana, umalis na siya. Please, kausapin mo na ako. Walang sagot. Mirana, I'm sorry. Sabi niya sa nakasarang pinto. I'm so sorry. Ako ang may kasalanan ng lahat. Bigyan mo lang ako ng pagkakataong bumawi. Bukas, mag-uusap tayo. Ipapaliwanag ko ang lahat. Pangako. Nagpasya siyang bigyan muna ito ng espasyo. Marahil, kailangan muna nitong mapag-isa. Ngunit hindi siya mapakali. Pumasok siya sa kanyang kwarto, pero paikot-ikot lang siya. Ang imahe ni Mirana na umiiyak ay hindi maalis sa kanyang isipan. Napansin niya ang sulat na nakapatong sa kama ni Mirana noong hinatiran niya ito ng tsokolate kanina. Pero ngayon, may isa pang papel sa tabi nito. Ang t-shirt niya. Nakatiklop ng maayos. Isang masamang kutob ang biglang kumalat sa kanyang sistema. Mabilis siyang tumakbo pabalik sa kwarto ni Mirana. Kumatok siya ng malakas. Mirana, buksan mo to. Mirana. Wala pa ring sagot. Sinubukan niyang pihitin ang doorknob. Nakalock. Sa sobrang pag-aalala, sinipa niya ang pinto. Bumukas ito. Ang kwarto ay walang tao. Ang kama ay maayos na. Ang aparador ay bukas at walang laman. Sa ibabaw ng unan, nakita niya ang isang nakatiklop na sulat. Binuksan niya ito. Patawad. Patawad kung naging gulo lang ako. Habang binabasa niya ang bawat salita, pakiramdam niya ay nauubusan siya ng hangin. Umalis na siya. Iniwan na naman siya. Kuya! Sigaw ni Marco mula sa labas. Si Mirana! Nakita ko sa email mo. Nag-book siya ng flight papuntang LA. Ngayong hating gabi. Tiningnan ni Livan ang relo. 11:15 p.m. Isang oras. Mayroon na lang siyang wala pang isang oras. Hindi na siya nag-isip. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at tumakbo palabas ng bahay na parang hinahabol ng demonyo. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Mirana. Sumakay siya sa kotse at pinaharurot ito sa madilim na kalsada. Ang bawat pulang ilaw sa trapiko ay isang kaaway. Ang bawat segundo na lumilipas ay isang pagpapahirap. Huwag, Mirana. Paulit-ulit niyang bulong sa sarili. Ang mga kamay ay nanginginig sa manibela. Huwag mo akong iwan ulit. Pakiusap. Ang ingay sa departure area ng airport ay isang magulong symphony sa pandinig ni Mirana. Ang anunsyo ng mga flight, ang pag-uusap ng mga tao, ang kaladkad ng mga maleta. Lahat ay naghahalo-halo, ngunit para sa kanya, ang lahat ay malabo. Ang tanging malinaw lang ay ang bigat sa kanyang dibdib at ang text message ni Marco na paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Nakipaghiwalay na si Kuya kay Katrina. Bakit? Bakit niya ginawa iyon? Dahil ba sa kanya? Ang kasalanan na nararamdaman niya ay lalo lang tumindi. Hindi na lang niya sinira ang isang relasyon. Siya ang naging dahilan ng pagkasira nito. Ang desisyon niyang umalis ay mas lalo lang naging tama. Kailangan niyang umalis
bago pa siya makagawa ng mas malaking pinsala. Flight 5J 101, now boarding for Los Angeles at Gate 7. Narinig niya ang tawag. Ito na ang hudyat para talikuran ang lahat. Dahan-dahan siyang tumayo, kinuha ang kanyang boarding pass at pasaporte. Bawat hakbang papunta sa gate ay parang 1 milya ang layo. Tinitingnan niya ang mga pamilyang nagpapaalam, mga magkasintahang nagyayakapan, at ang kirot sa kanyang puso ay halos hindi na makayanan. Nasa unahan na siya ng pila. 1 hakbang na lang at tatawid na siya sa 1 linyang hindi na niya maaaring balikan. Huminga siya ng malalim. Paalam, Livan. Mirana! Isang sigaw. Isang sigaw na tumago sa lahat ng ingay ng airport. Isang boses na napakapamilyar. Napalingon siya. At doon, sa gitna ng maraming tao, nakita niya si Livan. Tumatakbo ito. Ang buhok ay magulo. Ang damit ay gusot. At ang dibdib ay umaalon sa paghingal. Ang mga mata nito ay nakatuon lamang sa kanya. Puno ng isang emosyon na hindi pa niya nakita dati. Isang halo ng takot at desperasyon. Napahinto ang mundo ni Mirana. Ang pila, ang mga tao, ang anunsyo, lahat ay naglaho. Tumakbo ito palapit sa kanya. Hindi alintana ang mga taong nababangga nito. Huminto ito sa harap niya. Ang mga kamay ay nakatukod sa kanyang mga tuhod habang pilit na hinahabol ang kanyang hininga. Huwag, sabi nito sa pagitan ng mga paghingal. Huwag kang umalis. Nakatitig lang si Mirana sa kanya. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Livan, kailangan kong umalis. Ito ang tama. Hindi, sabi nito. Umayos lang tayo at hinawakan ang kanyang mga balikat. Mali. Ang tama ay ang manatili ka. Ang tama ay ang hayaan mo akong bumawi sa'yo. Sinira ko ang buhay mo. Umiiyak na sabi ni Mirana. Sinira ko ang relasyon niyo ni Katrina. Hindi mo sinira. Mariing sabi ni Livan. Ang mga mata nito ay seryoso at puno ng katapatan. Matagal nang sira. Bago ka pa dumating, binulag ko lang ang sarili ko. Mirana, ikaw ang nagpamulat sa akin. Umiling si Mirana. Hindi mo ako naiintindihan. Pabigat lang ako. Kamalasan lang ang dala ko. Hindi totoo yan. Putol ni Livan sa kanya. Makinig ka sa akin. Hinawakan nito ang kanyang mukha. Ang mga palad nito ay mainit sa kanyang malamig na pisngi. Pinilit nitong salubungin niya ang tingin nito. Mahal kita, Mirana, sabi nito. Ang boses ay basag, ngunit klaro. Hindi dahil sa alaala ng batang babae sa ilalim ng punong mangga. Hindi dahil sa isang pangako. Mahal kita dahil sa kung sino ka ngayon. Mahal ko ang lakas mo. Mahal ko ang sakit na pinagdaanan mo. Mahal ko ang mga peklat mo dahil parte yan ng pagkatao mo. Lahat ng yan, Mirana, mahal ko. Livan. Ang kasalanan mo, ang sakit na nararamdaman mo, hindi mo kailangang pasanin mag-isa. Hayaan mo akong tulungan ka. Hayaan mo akong maging tahanan mo. Ang mga salitang tahanan ay tuluyang sumira sa lahat ng pader na itinayo ni Mirana. Humagulgol siya. Isang iyak na hindi na ng sakit kundi ng paglaya. Mirana, bulong ni Livan, ang boses ay puno ng pagsusumamo. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Bigyan mo tayo ng pagkakataon. Nakatitig lang si Mirana sa kanya. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Sa likod ni Livan, nakita niya ang huling tawag para sa kanyang flight. Ang pinto papunta sa kanyang lumang buhay. At sa harap niya, si Livan. Ang pinto papunta sa isang kinabukasang hindi niya alam kung posible. Ang mundo ay tila huminto, naghihintay sa kanyang sagot. May mga sandali sa buhay na ang isang desisyon ay maaaring magbago ng lahat. Para kay Mirana, ito na ang sandaling iyon.
Nakatitig siya sa mga mata ni Livan, mga matang puno ng pag-asa, takot, at isang pag-ibig na napakatotoo, at alam niya ang kanyang sagot. Dahan-dahan, tumango siya. Isang simpleng tango lang, pero para kay Livan, iyon na ang pinakamahalagang sagot sa buong mundo. Isang malawak na ngiti ng ginhawa ang suminilay sa kanyang mga labi. Hinila siya nito papalapit at niyakap ng napakahigpit na para bang natatakot itong kapag binitawan siya ay bigla na lang siyang maglalaho. Sa loob ng yakap na yon, sa gitna ng abalang airport, sa unang pagkakataon, sa loob ng 15 taon, naramdaman ni Mirana na nakauwi na siya. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw. Ang pagbabalik nila sa bahay ay may kasamang ilangan. Ang mga sugat ay hindi naghihilom sa isang gabi. Ngunit may isang bagay na nagbago. Hindi na sila nag-iisa sa pagharap dito. Isang hapon, naupo sila sa sala. Walang TV, walang cellphone. Tanging silang dalawa lang. "I'm sorry," sabay nilang sabi. Napangiti sila pareho. Ito ang unang pagkakataon na ngumiti sila ng sabay mula nang magkita ulit. "Ikaw muna," sabi ni Livan. Huminga ng malalim si Mirana. "Sorry kung umalis ako nang walang paalam. Natakot ako. Naisip ko, iyon ang pinakamadaling paraan para ayusin ang lahat. Naiintindihan ko," sabi ni Livan. "At ako naman, sorry dahil naging duwag ako. Sorry dahil itinago ko sa'yo si Katrina. At higit sa lahat, sorry dahil hindi ko naprotektahan ang nararamdaman mo. Hindi ko alam kung gaano kabigat ang dinadala mo. Patawarin mo sana ako." Walang sisihan. Tanging pag-unawa at pagtanggap. Ito ang simula ng kanilang paghilom. Kinabukasan, sinamahan siya ni Livan sa sementeryo. Magkahawak kamay silang tumayo sa harap ng puntod ng kanyang mga magulang. Sa unang pagkakataon, nagawa niyang umiyak sa harap nila nang walang pakiramdam ng kasalanan. Tanging purong pangungulila na lang. Inilapag niya ang mga bulaklak. "Nay, Tay," bulong niya. "Patawad po. At salamat po sa lahat." Naramdaman niya ang paghigpit ng hawak ni Livan sa kanyang kamay. Hindi ito nagsalita. Nandoon lang ito, isang tahimik na presensya na nagsasabing, hindi ka nag-iisa. Ang pinakamalaking pagsubok ay dumating makalipas ang 1 linggo. "Kailangan nating puntahan si Tita Elena," sabi ni Mirana. Nagulat si Livan. "Sigurado ka?" "Oo," sabi niya. May bagong determinasyon sa kanyang boses. Hindi para humingi ng tawad, kundi para sabihin sa kanya ang nararamdaman ko, para sa sarili ko. Pumunta sila sa bahay nito. Ang parehong babae na puno ng galit ang sumalubong sa kanila. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na natakot si Mirana. "Tita," simula niya, ang boses ay kalmado. "Hindi po ako naparito para makipag-away. Gusto ko lang sabihin na sa loob ng 15 taon, pinaniwalaan ko po ang sinabi niyo. Nakasalanan ko ang lahat. Dinala ko po ang bigat na yon araw-araw." Tumingin siya diretso sa mga mata nito. "Pero ngayon, alam ko na pong hindi. Isa po yung aksidente. Isang napakasakit na aksidente. At panahon na para patawarin ko ang sarili ko. At sana, balang araw, mapatawad niyo rin ako at ang sarili niyo." Si Livan ay nasa tabi lang niya. Ang kamay ay nakahawak sa kanyang likod. Isang matatag na suporta. Walang sinabi si Tita Elena. Ang mga mata nito, na dati puno ng galit, ay unti-unting napuno ng luha. Hindi ito nagsalita, pero sa isang iglap, nakita ni Mirana ang isang babaeng nasasaktan din. Isang babaeng nawalan din ng kapatid. Umalis sila sa bahay na yon na may gaan sa kanilang mga puso. Hindi pa ayos ang lahat, pero isang pinto ang bahagyang bumukas. Ang pinto ng posibleng pagpapatawad sa hinaharap. Nang gabing iyon, habang nakaupo sila sa balkonahe at pinagmamasdan ng mga bituin, napansin ni Mirana
Nawala na ang bigat sa kanyang dibdib. Pinalitan ito ng isang tahimik na kapayapaan. Tumingin siya kay Livan na nakatingin na pala sa kanya. "Salamat," bulong niya. "Para saan?" tanong nito. "Sa pagtulong mo sa aking hanapin ulit ang sarili ko." Ngumiti si Livan at hinawakan ang kanyang kamay. "Palagi akong nandito." Ang mga sumunod na buwan ay parang isang panaginip na dahan-dahang nagiging realidad. Ang bahay na dati puno ng tensyon ay napuno na ng tawanan. Ang mga sugat ng nakaraan, bagamat may peklat pa, ay hindi na kumikirot. Natuto si Mirana na ngumiti ulit. Isang ngiti na umaabot na sa kanyang mga mata. Nagsimula siyang magtrabaho bilang isang online writer gamit ang kanyang mga karanasan para gumawa ng mga kwentong nakakapagbigay inspirasyon. Natagpuan niya ang kanyang boses, hindi sa entablado ng Amerika, kundi sa tahimik na sulok ng kanilang tahanan. Si Livan naman, sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ay tunay na masaya. Hindi na siya nabubuhay sa isang perpektong plano. Nabubuhay na siya sa isang masayang kasalukuyan. Ang pag-ibig niya kay Mirana ay hindi na nakabase sa isang lumang pangako. Nakabase na ito sa bawat umaga, nagigising siyang katabi nito. Sa bawat tasang kape na sabay nilang iniinom. Sa bawat simpleng sandali na magkasama sila. Isang araw, habang nagluluto si Mirana ng hapunan, naramdaman niya ang dalawang braso na yumakap sa kanya mula sa likuran. Ipinatong ni Livan ang baba nito sa kanyang balikat. "Ang bango naman niyan," bulong nito. "Adobo, your favorite," sagot ni Mirana. Nakangiti. "Hindi, ang paborito ko ay ang nagluluto ng adobo." Humarap si Mirana sa kanya at sa isang iglap na puno ng pagmamahal ang maliit na kusina. "Tita Mami!" sigaw ni Toby. Tumatakbo papasok. "Can you be my Tita Mami forever?" Ang inosenteng tanong ng bata ay nagpatawa sa kanila. Pero para kay Livan, iyon na ang huling hudyat na kailangan niya. Nang gabing iyon, sinabi ni Livan na may sorpresa siya para kay Mirana. Dinala niya ito sa isang pamilyar na lugar. Ang parke. Sa ilalim ng kalangitan na puno ng mga bituin, dinala niya ito sa ilalim ng kanilang punong mangga. May maliit na lamesa doon na may 2 upuan, kandila, at mga paborito nilang pagkain. "Ano to?" gulat na tanong ni Mirana. "Isang bagong simula," sagot ni Livan. Hinila ang upuan para sa kanya. Pagkatapos ng kanilang hapunan, tumayo si Livan. May kinuha ito mula sa kanyang bulsa. Lumuhod ito sa harap ni Mirana, sa ilalim ng parehong puno kung saan sila unang nangako sa isa't isa. "Mirana," simula nito, ang boses ay nanginginig sa emosyon. 15 taon na ang nakalipas. Sa lugar na ito, nangako ang isang batang lalaki sa isang batang babae. Ngayon, hindi na ako ang batang lalaki na yon at hindi ka na rin ang batang babae na yon. Marami na tayong pinagdaanan. Marami tayong sugat. Marami tayong pagkakamali. Tumingin ito diretso sa kanyang mga mata na puno ng luha. Pero ang pagmamahal ko sa'yo, hindi nagbago. Sa katunayan, mas lumalim pa ito. Hindi ko na gustong balikan ang nakaraan, Mirana. Ang gusto ko ay bumuo ng kinabukasan. Kasama ka. Binuksan nito ang maliit na kahon. Sa loob, isang simpleng singsing ang kumikinang sa liwanag ng buwan. Hindi ito para tuparin ang isang lumang pangako. Ito ay para magsimula ng bago. "Mirana Sandoval, will you marry me?" Ang mga luhang pumatak mula sa mga mata ni Mirana ay hindi na luha ng kalungkutan, kundi luha ng purong kaligayahan. Ang sagot ay matagal nang nasa puso niya. Ngumiti siya. Isang ngiti na puno ng pag-ibig at pasasalamat. "Oo, Livan, oo." Isinuot ni Livan ang singsing sa kanyang daliri. Perpekto. Pagkatapos, tumayo ito at hinalikan siya.
Isang halik na naglalaman ng lahat ng sakit, lahat ng paghihintay, at lahat ng pag-asang sa wakas ay natupad na. Ang araw ng kanilang kasal ay hindi magarbo. Walang daan-daang bisita, walang malaking simbahan. Ginanap ito sa hardin ng bahay ni Nalivan, sa ilalim ng asul na kalangitan, na pinaliligiran ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanila. Habang naglalakad si Mirana papunta sa altar, suot ang isang simpleng puting bestida, nakita niya si Livan na naghihintay. Ang kanyang piloto, ang kanyang tahanan. Ang mga mata nito ay kumikinang, puno ng pagmamahal na para lamang sa kanya. Sa tabi nito ay si Marco, ang best man, na kumikindat sa kanya. Sa isa sa mga upuan, nakita niya si Toby, masayang kumakaway. At sa isang sulok, nakatayo si Tita Elena. Hindi ito nakangiti, pero wala na rin ang lamig sa mga mata nito. Isang tahimik na pagtanggap, isang tahimik na kapayapaan. Nakatayo sa harap ng salamin kanina, bago magsimula ang seremonya. Tinitigan ni Mirana ang kanyang refleksyon. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na ang babaeng puno ng takot at kalungkutan na dumating sa Pilipinas ilang buwan na ang nakalipas. Ang babae ngayon ay buo. May mga peklat pa rin. Oo. Ngunit ang mga peklat na yon ay hindi na simbolo ng sakit, kundi simbolo ng lakas at pagbangon. Sa wakas, ngumiti siya sa kanyang sarili, isang ngiting puno ng pagmamahal at pagtanggap. Sino ang maghahatid sa nobya sa altar? Tanong ng pari. Isang sandali ng katahimikan, huminga ng malalim si Mirana, handa nang maglakad mag-isa. Ngunit isang kamay ang marahang humawak sa kanyang braso. Si Marco. Kami, sabi ni Marco, kasama si Toby sa tabi niya. Pamilya niya kami. Sa paglalakad niya kasama ang dalawa, naramdaman ni Mirana ang mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Hindi na siya nag-iisa. Nang marating niya ang altar, inilahad ni Livan ang kanyang kamay. Ipinapangako ko, sabi ni Livan sa kanyang wedding vow, hawak ang mga kamay ni Mirana, na sa bawat paglipad ko sa himpapawid, ikaw ang palaging magiging tahanan na babalikan ko. Ipinapangako kong magiging kanlungan mo sa lahat ng bagyo at kapayapaan mo sa lahat ng pagkakataon. Mahal na mahal kita, Mirana, noon, ngayon, at magpakailanman. At ipinapangako ko, sagot ni Mirana, ang boses ay puno ng emosyon, na hindi na ako muling tatakbo. Dito na ako sa tabi mo. Haharapin natin ang lahat ng magkasama. Ikaw ang naging pag-asa ko sa gitna ng kadiliman. At ngayon, ikaw ang aking liwanag. Mahal na mahal kita. Ang kanilang unang halik bilang mag-asawa ay sinelyuhan ng masigabong palakpakan at ilang hikbi ng tuwa mula sa kanilang mga bisita. Makalipas ang ilang taon. Isang maaraw na hapon, sa ilalim ng mayabong na punong mangga, isang masayang pamilya ang naglalaro. Si Livan ay karga-karga ang isang maliit na batang babae na may mga matang katulad ng kay Mirana. Si Toby, na isa ng binatilyo, ay nakikipaghabulan sa kanila. At si Mirana, nakaupo sa isang kumot sa damuhan, ay pinagmamasdan silang lahat. Ang kanyang puso ay puno ng isang kaligayahang hindi niya akalaing posible. Ang punong mangga ay hindi na lang simbolo ng isang lumang pangako. Naging simbolo na ito ng mga bagong alaala, ng isang pamilyang binuo mula sa mga pira-pirasong nakaraan. Lumapit si Livan sa kanya, kasama ang kanilang anak. Umupo ito sa tabi niya at inakbayan siya. Masaya ka ba? Tanong nito. Tumingin si Mirana sa kanyang mag-ama, sa masayang tanawin sa kanyang harapan. Ngumiti siya. Sobra. Niyakap siya ni Livan ng mahigpit. Alam mo, ang pag-ibig natin, hindi ito perpekto, bulong nito. Pero totoo. At iyon ang pinakamahalaga, sagot ni Mirana. Isinandal ang ulo sa dibdib nito.
Sa wakas, pagkatapos ng napakatagal na panahon, nakauwi na siya.